Ayoko mangyari yan, yung napagod sa'yo, nalunod sa'yo, naubos sa'yo, naubos ako, natapos tayo. Pinili niya ako sa lahat talaga. As in, ako lang talaga yung gusto niya makasama. Kasi ano po, knowing guys, talagang selfless. Magsalita ka at handa na akong makinig. Kasi yung mga taong mahal tayo, pina-priority tayo, di ba? Pina-priority tayo ng mga taong mahal natin. Hindi pwedeng mahal tayo kasi hindi tayo pina-priority. Kung meron mga lalaki na mga maluloko, kung marami mga lalaki na mga babaero, marami rin namang mga lalaki na totoo magmahal na kaya kang tanggapin kahit sino ka man. Bilang na lang sa daliri yung faithful ngayon. Pinili ka niya, di ba? Parang sa mga pagkakataon na parang ang hirap mong piliin, pinili ka niya. Ganun. Diba? Lahat tayo, diba? May times na parang ang hirap nating piliin. Pero pag pinipili pa rin tayo, kahit yun sa mga pagkakataon na parang ang hirap-hirap na nating pakisamahan. So much love yun. Yung makahanap ka rin ng taong mamahalin ka at mamahalin mo is a great gift and a great treasure. Ang hirap hanapin nun. Kaya once na nasa iyo na, ano man yung mga pagsubok na pagdaanan ninyo, as much as possible, ipaglaban mo. Kasi isang yaman yun na mahirap hanapin sa mundo. Kaya ko po talagang i-sacrifice for her. Gusto ko talagang ilaban yung relationship namin. Pero parang tao lang din naman po sa parang syempre na papile up yung mga papagod po, ganun. Hindi naman po laging kailangan iintindihin mo siya all throughout the... Napagod na ang puso ko. Para sa isang tao na nasaktan ng lubusan at kinakailangang mag-move on, we need a break. Naiintindihan ko yung point na wala ka ng gana magtrabaho, parang ayaw mo na kumain, parang ayaw mo na lumabas. Totoo yan. At hindi ko yan dinidisregard. At totoo yan na iiyak ka talaga at parang mawawalan ka ng gana sa mundo. Kasi yun talaga yung initial na magiging reaction mo. Kasi nangyayari yan kahit sa taong mahal na mahal mo, napapagod ka. Minsan, kung lahat na lang ng konting bagay pag-aawayin nyo, ang sakit-sakit din na naghiwalay kayo dahil sa walang kwentang bagay. Maghiwalay na kayo sa mabigat na issue. Correct. Diba? Pero minsan, hindi na kayo umabot sa mabigat na issue kasi sa dami ng mabababaw na issue, napagod na kayo agad. Hindi laging never give up ang solusyon. Kasi may mga bagay na dapat tayong i-give up, lalong-lalo na kung nakakasakit na ng lubha. Mas gusto mo nang mag-cellphone kaysa kayo usapin siya. Mas gusto mo nang gumimik sa labas kaysa mag-bonding kayo sa bahay. Mas hinahanap mo na yung mga kaibigan mo ulit. Samantalang dati kayong dalawa lang, sapat na. Kahit wala kayong ginagawa. Kahit nga hindi kayo nag-uusap magkapato lang ang mga paa nyo sa sofa habang may sarili kayong ginagawa. That's enough. Pero dahil wala, nabawasan na, unti-unti nawawala yung damdamin, nagiging issue na yan. So, it's really the loss of love. Yun ang nagtitrigger talaga kung bakit ayaw mo na, bakit mas gusto ko na ito, ba't hindi ko na gusto yung dating sistema, yung loss of love. Hanggat kasama mo yung isang tao at pinipili pa rin ng tao na nandiyan siya sa tabi mo at hanggat ipinaglalaban ka pa rin ng tao, I believe may pag-asa pa yung relasyon. Hanggat pwede nating buuin ang mga relasyon, buuin natin kasi we've already invested time, efforts, emotion, dreams, and aspirations dun sa tao.